makikita po natin, dito po yung kulay blue, yung elementary school. And then, kung makikita po natin, medyo may lupa po dito. Rough road po yan siya. And then, yung bawat bahay po dito is yung community din po yung naglagay. Bawat bahay po ay bilang. Kung halimbawa po dito sa isang kanto po dito, may 6 na bahay. Nilagay lang din po nila yung 6 po dyan. And then, dito po sa bandang gitna, makikita po natin, ito po ay yung covered court. Siyempre po, meron din po mga puno. Yung puno po is nilagay lang po namin yung ano po yung pwede mapaglagyan. Pero may puno po talaga yan sa mga. And then, sunod po, kung yung elementary po is kulay blue, and then yung covered court po is may something black na white. Yung simbahan naman po is white, and then dito po sa likod, makikita natin dito may maliit na bahay na kulay blue. Yan po yung tribal hall po na Sikbiya. And then dito po sa nahanap po natin dito na may kunting ito po, itong basakan pa din po ito siya, ibang style po siya ng pagkagawa. And then ito po ay gawa sa bermuda at may sakit siya ng karton. Yun lamang po. Ito po yung ito po yung portrait map ng Sitio Yacal. Maraming salamat. Yes. Kasi grabing tinatingin ng oras kami na gabi din lahat paggawa kasi nagkakaroon yung buho ko, yung gawa ko namin yan lahat. Tapos nagdito kami ng bahay-bahay. Marami po. And then, yung naranasan ko po na sa group work din po. Kasi yung group work namin, yung maganda naman, lahat kami ay walang problema. Pagkasunod po kami lahat sa wala po pala susi pag sama-sama po. Kasi po, yung magkakaroon ng mag-work, pero nung nagkaisa po sila, yun po natapos namin na-achieve namin yung work po namin sa ulo. Tapos, na-amaze po kami kasi napaka-active po nila. Wala po kami masabi sa kanila. Kahit kung hapon na po silang basa sa tubig, okay lang po. Tapos, yun, kami po doon na nagpupunta po sa gilid po sila po. Grabe po, babad po talaga sila sa tumugan ng kalabaw. Wala lang po sa kanila, okay lang po. Yung sabi ko, may mga ganito po palang tao. Na-amaze po ako. Tapos medyo nalulungkot din sa huli ko. Paalam po namin kahapon. Yun lang. Sa community ma'am. Una po kasi ma'am, yung mga tao po ma'am, alam po namin na siyempre po, nag-interview po kami bahay-bahay. Matutungol daw po ma'am, kumaga nasubra na daw sa talino. Ngayon ma'am, yung nangyari doon ma'am, siyempre po ma'am, bumuo po kami ng core group, yung mga active people po. Doon po namin nalaman na kahit gumul sila, pag may nagsimula na maghikayat sa kanila, willing po talaga sila. Yung problema lang doon ma'am is yung pagkakaroon po ng alitan sa tubig. Minsan po kasi may matigas po talaga yung mga ulo, hindi po maiwasan. And then, share ko naman po about sa tubig ma'am, patubig. Magandang experience po talaga ma'am kasi ma'am nalaman ko doon ma'am. Siyempre may mga problem encountered. Ako po yung nagkasama doon sa bundok, may mga problem encountered po kami yung habang nililinis po yung tangke, yung hindi ko malilimutan. Siyempre po ma'am may mga pumapasok na tapos natusok-tusok ko ng kawayan. Bumarap po yung kawayan. Si pastor bumaba kasi puputulin na lang daw yung bakal. Malayo po yun ma'am, bundok. Pagbalik ni pastor, may dala na po siyang lagari ng pambakal kasi puputulin. Nabunot na po yung kawayan na bumarap. Ayun lang po, nabago na si pastor. And then doon po ma'am, kasi ma'am yung dadaanan naman po ng doon, may basakan po, grabing lalim po ng kanal. May pinatubugan po ng kalabaw. Ganun po, na parang mawala yung pagod nila. Ito guys, dito na tayo guys. Parang nag-vlog, guys na po yung tawag sa guys. Yan lang po, masaya po yung
Inaasahan naman po namin ma'am, wala po kaming masabi doon nila Nanay Salome, napakabait po nila. And then, nakompleto po yun nung pumupunta sa may bundok po kasi sila ma'am, may bukid. And then, sumasama po kami doon. Pag uwi, yung mga gulay na binibinta sana ni nanay, naulam na natin. And then, yun po ma'am, masayang experience din po talaga yung FI. Yun lang po. Thank you. Nakakataba lang po ng puso. Kasi yung willing po nila na tulungan kami. Kahit po marami po silang ginagawa, yung oras po nila minsan sa amin po nakatuon sa paggawa po ng community map. And minsan po kapag nagpapaservice po kami dito sa gasolina and yung participation po ng buong Sitio Yacal po, nagkaroon po yun ng unity, hindi lang po hindi lang po sa kanila, kundi sa amin po bilang mga practitioner. Then, natuto po kami doon na gumising ng maaga, alas 4 po, para lang po sumama sa bukid. And yun po, masaya po na naranasan po namin yung ganong saya na hindi po namin naranasan sa buong buhay po namin. Kanilang social work faculty ako from WTU. So, hindi pa ako yung kanilang school supervisor kasi ako na school supervisor ko ay meron din po ginagawa ngayon kaya ako lang po nakapunta. So, on behalf po ng WTU, pamunuan po ng WTU, particularly for the Princess sa campus, ako po ay nagpapasalamat mo sa inyong pagsuporta sa aming mga FI practitioner. Yes. Mamaya siguro iba kasi sabi ko sa kanila magkaroon ng exit con na magsalita po ang lahat, Gamba 4, sila ma'am, at ako. So yung pagsasabihin ko mamaya na lang po. So, ako po si Ma'am Che na lang po. Ma'am Che. From WPPC, kasama ko po si Ma'am Karen, kilala niyo po siguro siya. And Ma'am Rena, from NSWD, o po ng tayo. Ayan, so baka pwede niyo naman po ipakilala sa amin lahat. Kasi kanina sila Pastor and si Kagawad lang, si Kuya Cal. Sa lulong po kasi wala, kasama tayo mamaya na. Wala, Thank you, Ma'am Che. So, ngayon, Ang Sitio Laluran po ay mayroong 47 household and 190 residents. So, ang isa po sa pangunahing anak buhay po ng Sitio Laluran is yung mangingisda. Opo. So, since po ang Sitio Laluran ay isa pong relocation area, malawak po sila mga facilities na meron doon. Meron na po silang meeting hall, ito po yun siya. And then, ayan naman po yung legend namin. So, sa legend po namin, makikita po namin, makikita nyo po dyan yung yellow and orange po na mayroon po. Yan po yung mga kulay concrete. And then yung kulay red naman po, kaya naman po sila yung simitong concrete. And then yung kulay green man po, yan na lang po yung